registration Sabado sa October 2. Hindi lang may isang araw to na pwede nating replicate. Kaya lang yung October 2 kasi, dahil online registration, dito lang muna natin gagawin sa Kapitolyo. Yung mga wala pang, hindi pa namin membro, sana'y pumunta kayo. Kung gusto nyong nakatala na agad ang inyong dependents, magdala kayo ng marriage contract kung dependent niyo yung asawa nyo. Kung mga anak naman ng dependents ninyo, magdala kayo ng mga birth certificate nila. Pero kung mapunta kayo doon ng makalimutan ninyo, okay rin, i-register rin namin kayo basta merong nakaisang ID. Ngayon, sa araw rin na yun, may papamigay nga tayo, gaya na nabanggit ko ng mga health cards yun sa mga maralita. Yung maralitang hindi mabibigyan nito, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi pwede rin kayong pumunta at magpadala. Tapos i-evaluate ng Department ng Social Welfare kung kayo nga'y magka-qualify at mabibigyan rin ng libreng health card. Susunod, NFA at Provincial Agriculturist Office sinigurong walang magaganap na rice shortage sa lalawigan. Yan at iba pang mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Walang rice shortage sa lalawigan. Ito ang siniguro ng NFA Provincial Manager Elenita Ganelo. Sa naging panayam ng News 19 sa nasabing opisyal, sinabi niya na kung sa ibang lugar ay maaaring mangyari ang kakapusan sa supply ng bigas. Malabo pa naman aniya itong maganap sa lalawigan ngayon, lalo pa at panahon na naman ng anihan. Particularly sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sobra-sobra nga ang aming balanse ng bigas ngayon Kasi pag-aanin na. Harvest is starting. Actually, nakabili na nga kami sa Pinamalayan, initially ng 300 bags kahapon. Our inventory of rice stood at 60,000 bags as of the moment. So, our stocks, yung 60,000 na yun, at 6,300 bags a day konsumo ng buong populasyon ng ating probinsya na sa 700,000 na tao. Plus, na mayroon pa kaming 120,000 bags na palay, sobra-sobra yun para punan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang inventory namin ng NFA as of the moment, yung pinakang safe, yung sabi nga nila, yung food security stock namin, na dapat, ang food security dapat hanggang 15 days requirement ng isang probinsya. Ay, we have 26 days requirement. Sinagundahan naman ito ni Provincial Agriculturist Petronilo de Mailig, kung saan sinabi nito na sa mga surplus rice pa lamang ay maaari na makapag-supply ang lalawigan ng 20% sa ibang lugar at nakikita rin aniya na maganda ang ani ng mga magsasaka ngayon. Ang Oriental Mindoro, kung ang pagbabasihan talaga ay yung suporta ng sa ibang lalawigan ay napakalaki. Kasi yun nung nagdaan ng anihan, may surplus pa tayo na kayang pakainin ang 1,400,000 na tao sa surplus natin. At ngayon, nagsisimula pa lang tayo na umani. Nagsisimula pa lang. Kaya tingin ko, sa ganda ng mga itinanim na palay ngayon ng mga ating mga kababayan, mga farmers natin, tingin ko hindi magkakaroon ng shortage. Siguro next week magkakaroon na tayo ng report ang lahat ng mga municipal agriculturists para makita natin talaga yung total na production na ipinagkaloob na sa atin ng ating mga farmers. Sa ngayon nga, tingin ko maganda ang inaani nila kaysa nung nagdaan. Sa kasalukuyan, kung ang iba ay tapos na magtanim, karamihan naman, partikular sa lungsod ng Calapan, ang bago pa lamang nagsisimula mag-ani, dahilan sa nahuli sila ng pagtatanim bunsod na mahabang tag-init.
ibang balita, naglalayong makatulong sa mga mamamayan ng Silangang Mindoro sa kauna-unahang pagkakataon sa Administrasyong Umali. Isang job fair para sa mga job seekers ang isinagawa sa provincial capital na pinangunahan ng Provincial Peso, kung saan 11 local agencies, 5 overseas at 4 na government agencies ang nakiisa at nagbukas ng oportunidad para sa mga Mindoreño naghahanap na mapagkakabuhayan, lokal man o sa ibang bansa. Bandang alas 9 ng umaga kanina, ika-16 ng Setyembre, nang formal na buksan na naturang gawain, kung saan bawat ahensya o kumpanyang nakiisa sa aktibidad ay binigyan ng booth upang dito gawin ang screening at interview ng mga aplikante na maagang dumagsa sa lugar. Samantala, ayon sa Peso, nasa 500 ang inaasahan nilang mga aplikante na pupunta sa isang araw na inihandog na job fair ng pamahalaang panlalawigan, kung saan lahat ng mga aplikante na matatanggap sa isinagawang screening ay kanila namang ipa-follow up at imo-monitor naman hanggang sa sila ay makapasok sa trabaho. Susunod, Bishop Warlito Kahandig nagbigay ng pahayag hinggil sa umiinit na issue ng iligal na sugal. Ang balitang yan sa amin pong pagbabalik. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached,